So mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is February, June 17, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Hotel Sogo, sa may Recto Avenue, Cartimar Shopping Center. Dito sa may Barangay 391, Quiapo, Manila. At dadalhin pa natin sa may State Center Building sa may Juan Luna Street, Barangay 287, Binondo, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya mati po. Pag nakakuha na po natin sa disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya ante po pag nakuna po natin sila. Senator Sherwin Gatchalian, Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Nagpapaan naman si Gatchalian bilang pangawat na Senate President ngayong first regular session ng 20th Congress, kasama niya ang kanyang ina at pamangkin. Nay! Repeat after me. I state your name. I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines. Present the Senate President Sherwin Gatchalian. Super balita sa tanghali, nationwide. Numeradyo, gas, report! Ang residente sa Palawan na bulabog sa malakas na ingay na tila daw pagsabog mula sa himpapawid kaninang umaga. Junfred Calamba ng Super Radyo Palawan sa detalye na yan. Junfred, babalikan natin ang ulat na yan ni Junfred mula sa Palawan. Samantala, Hello po, good morning po. yes po. Samantala, naluklog si Senador Vicente Soto III bilang Senate President pro tempore matapos siyang i-nominate ni Senator Panfilo Lacson na sinigunda naman ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. I move to nominate to the position of Senate President pro tempore, Senator for the Honorable Vicente Soto III. I so move, Mr. Chairman, Mr. President. Thank you. Mr. Leader. Mr. President, just to give a short manifestation, Mr. President, I'd like to have the privilege to second the nomination of Senator Vicente T. Soto III as a Senate President pro tem. Rin si Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Matatandaan na hindi nakapanumpa si Zubiri ng maluklok bilang chairman ng Rules Committee noong June 3. Samantala, nagbukas na nga ang special session sa Kamara sa panguna naman ni House Speaker Faustino D. III. Umabot sa 213 na kongresista ang dumalo sa sesyon, kaya agad na ideklara ang quorum. Kabilang sa nasa plenaryo sina House Majority Leader Sandro Marcos, House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, at House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro. Inanunsyo sa plenaryo ang Proclamation 1318 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa special session na maipasa ang mga kinakailangang panukalang batas. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide. Senator Panfilo Lacson, inayawan na ang pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee dahil na umunong mawala ng kaibigan. Okay, di parabila, di ba? Di ba? Yes, oo. Si Senator Pete Lacson. Okay, Senator. Anyway, kauso na kasi na Senator Lacson. Ginanong namin tungkol sa
ba? Mamayang hapon. May distribution na appointment, pero hindi na makakasabi yung Cayetano faction na members sa PA, pero wala sila. Bagaman kanina ng kayo, nagsusutan sila sa mga Cayetano Black senators. Si Senator Dito, paggagawa ng batas, maging mga dictators at sila measures. So, I mean, that's what we think of Senator Joel. Alam mo, mabigat din sa kanya yung pangyayari ito. Pero gusto po natin ng pasalamatan dahil over and above the policy, hindi nandito po siya, trabaho po siya. At wala po mga sinasabing mga cheat tweets na may mga nabibigay or mga concessions na whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for his Senate, at napapasalamat po kami sa kanya. Yung ni Senator Cayetano kasi alam naman daw kung paano ito nakuha, may panunuhol, pananakot, pressure. Wala naman Pero Senator Villanueva, so, contrary to what his opinion is, marami po sa ating mga kasamaan na gusto talaga bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future to join our group. Yan sa situation na pangyayaring tulad what that. So, alam mo, actually, naging emotional po ako nung isang araw and I had him a video na continuing for his dedication to the Senate and the country. I got emotional dahil siyempre magkakasama po din kami mga teammates at nakita niyo naman kung magkasama po kami, marami kami ipapasa na batas para sa bayan. Wala nang mga delays pa. Magtrabaho na po tayo. Mag-forward po na tayo backward. kayo ba yung nakakausap kay Sen. Joel? Kayo nakakonvince sa kanya? Salamat po. Si Senator Juan Miguel Zubiri dito sa Session Hall ay nandito rin si Senator Villanueva. Pinakamayin niya ilang mga posisyon na dumating para doon sa session ng Commission on Appointments. Dito ay natalakayin yung kumpirmahin yung nomination o appointment ng mga general ng Armed Forces of the Philippines. Pero hindi ko nakikita dito yung mga supposedly i-confirm. So pwede kasi silang i-confirm naman yung confirm. Ayan, solid wrap na natin siya na. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.